Hi guys! Good morning, good afternoon, and good evening. This is Chris TVPH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Today, ang pag-uusapan po natin is yung kay Mayor Baste at kay Torre. Tapos yung mga bitter na politician about sa impeachment ni VP Sara. Madaming issue ang bansa natin. Mayroong nakakatakot, nakakabahala, at nakakatawa. Okay? Pag-usapan natin yan. Kay Mayor Baste at kay Torre. Eto si Torre, talagang tinuloy niya pa yung boxing event, no? Yung boxing event dyan sa Rizal Stadium. Dati nag-ano ako dyan, nagpupunta ako dyan sa Rizal Stadium kasi dyan yung barracks ng mga athletes. Tapos ako sa rowing team ako sa rowing team. Nagpupunta ako dyan, tapos nagtitraining kami sa swimming pool ng Rizal Stadium. May swimming pool dyan eh. Ngayon, kay Torre, tinuloy niya pa talaga, no? Talagang pinapunta niya pa lahat ang sandamukal na pulis doon. Today, pinapunta niya pa talaga, no? Talagang nag-ano siya ng publicity talaga dito, no? Ito yung opinion ko dyan, guys. Ito yung mababaw na opinion ko dyan, no? Tapos nandun pa si Remulla, no? Si DILG Remulla. Siya pa yung nag-organize neto, no? Ay, budget na naman to, tax na naman natin to, guys, ang winaldas ng mga walang ya. Ngayon, etong ko, guys, no? Una, si Torre ang nagdesisyon na etong Sunday ang event ng boxing, for charity, tapos at chuchu. Ngayon. Yung kay Mayor Baste, so panoorin niyo to, guys, tong video ni Mayor Baste para malaman niyo, no? Kung serious ka talaga, ha? But I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Yun ang sabi ni Boss Banatbay na may lakad siya on Sunday na na-book na in advance. Kumbaga, na-book na yung ticket in advance. Pumunta sila ng Singapore with the family. Kumbaga, yung ni Mayor Baste is, naka-schedule na yan bago pa in-announce ni Torre. Ngayon, sabi kay Torre na meron ng may lakad si Mayor Baste. Kaya, inano nila yung Sunday schedule para magmukhang umatras si Mayor Baste at duwag. Yan yung propaganda nila. Kaya nila tinuloy pa rin ang boxing para ipalabas sa media, ipalabas sa mga tao na naduwag si Mayor Baste kay Diwata. Yan lang yan, guys. Yung propaganda nila. Tapos, yung mga media, ang daming media, ang dami nilang dalang media dun sa event na yun, ang daming tao, ang daming mga pulis lang naman to, yung mga na hindi hindi kay Torre kasi gawa na, syempre, di ba, chief of police nila, pag hindi sila pumunta, imbis na magtrabaho sila, na nasa kalsada sila, na magbantay sila sa mga tao, baka may mga krimen na naman na hindi, nandyan sila, Sunday, nandyan sila, imbis na yung mga pulis, spend nila yung family nila, kung day off man nila ng Sunday, spend nila sa pamilya nila, hindi, nandyan sila sa walang kakwenta-kwentang boxing event ni Torre na sila lang makikinabang. Tapos papalitawin nila na si Mayor Baste naduwag, bakla, Chubachenes, ganyan. Pero nagpahayag si Mayor Baste, naglabas siya ng video niya, statement niya na nire-reschedule yung boxing para magkaroon pa daw ng time mag-practice si Diwata, si Torre. Anong sabi niya? Tuesday or Wednesday pwede siya. Weekdays. Tuesday, Wednesday pwede siya.
Sunday hindi siya pwede. Of course, family day yun eh, Sunday, di ba? Family day yan eh, weekend yan eh. Alang unahin pa ni Mayor Baste si Diwata sa Sunday imbes na yung anak niya tsaka yung anong jowa niya, di ba? Pamilya niya. Oh. Kasi to si Tori walang pakialam to sa mga sa pamilya niya siguro. Kaya yung Sunday, hindi naman siya nagtatrabaho po kinaining yung Tori. Joker, no? Joker talaga to si Remulla tsaka si Tori, no? To si Tori talagang pinapakita niya sa taong bayan kung gaano siya kaaso, no? Anong klase siyang pitbull. Joke talaga to, si Remulla, joke talaga to eh. Yung ginagawa nilang kakatawanan, yung ano ba, na sige, sinabi mo yan, ganyan, sige, gawin natin. Kung ano ang sinasabi ng mga Duterte, ginagawa nila, no? Kunyari, sabihin natin, katulad nung sinabi ni PRD, naalala nyo guys, sinasabi ni PRD na may warrant na siya nung nasa Hong Kong siya. Talagang ginawa nila, di ba? Talagang ginawa nila, sinabi ni PRD na may warrant, labasan nyo ng warrant to, kontakin nyo yung ICC. Ganyan. Ginagawa nila, di ba? Ginagawa nila mga pukinang-ina nila. Ano to, yung pagwawaldas ng tax natin, no? Pagwawaldas. Tapos charity. Saan mapupunta yung charity na yung binili ng mga kasino na pupunta dyan para parang content ba? 'Di ba? Maraming mga na talagang kukuha sila ng content para sa nila, sa vlog nila, 'di ba? Yung ganyang bagay ba? Kaya alam mo etong chief of police natin, bukod sa hindi na siya professional, ano pa siya, joker pa siya at napakaaso niya sa mga kay Remulla, kay Marcos, napakaaso niya talaga. Tapos ganito na lang sila magwaldas ng pera ng bayan, kaban ng bayan. Ganito na lang sila magwaldas, 'di ba? Ganyan sila magwaldas. Tapos para sa akin, sana wag na lang patulan ni Mayor Bas dito. Kasi nga, wag niya nang patulan kasi gawa ng pag pinatulan niya pa, parang nagkakaroon ng dahilan etong mga timawan na to na gumawa ng paraan para meron silang ibabato sa mga Duterte at meron silang panakip sa mga totoong issue ng Pilipinas. 'Di ba? Ano yung mga issue ng Pilipinas? Yung pagbaha, ano pa, yung flood control. Siyempre hahanapin 'yan. Tapos yung tariff, 'di ba? Yung tariff, tapos yung scandal ng First Lady. Yung scandal ng First Lady, puro tatakpan 'yan. Kaya kung ako kaila Mayor Baste, wag na nilang patulan 'to. Kasi ito ang mga Duterte kasi ang ginagamit ng mga ungas na 'to para pagtakpan yung mga kapalpakan nila. Yan guys, yan ang katotohanan diyan. Kasi kumukuha sila ng itong mga timawa din na media, kumukuha sila ng idea sa mga Duterte. Kung ano yung sinabi ng mga Duterte, kinukuha nila, pinipick up nila, tapos tinitwist nila, tapos sinasabi nila kay Diwata, sinasabi nila kung kani-kaninong kalaban ng mga Duterte, tapos ginagawang big deal, tapos gagawin nilang panakip butas, panakip sa mga totoong issue ng lipunan natin. Yan guys, 'di ba? Kaya kung ako Mayor Baste kay BP Sara, hayaan na lang nila yung mga DDS vlogger, yung SMNI, yung iba pa kasi lalabas din naman yung totoo, 'di ba? Na hayaan na lang nila na tayong bumatikos sa mga walang yanto. Kasi kung sila sa kanila manggagaling, gagawin nilang big deal. Tapos ititwist nila, tapos papalaki nila para ipanakip sa mga kapalpakan nila. 'Di ba? Sa malaking issue ng bansa natin. 'Di ba? Ibang klase tong ang gobyerno natin. Ano tong mga to?
yung switik, ganid, magnanakaw, mambubudol, sinungaling, at mapagpanggap. Yan yung mga yan eh. 'Di ba? Yan ang ano ng gobyerno natin ngayon, 'di ba? Ngayon, punta naman tayo sa mga bitter ng politician. Papakita ko sa inyo guys yung mga picture ng mga bitter sa politician. Sino-sino mga ba? Si Risa Ontiveros, si Laila De Lima, si Bamakino, si Percy Sendanya. Tama ba? Sendanya. Tapos sino pa? Tito Soto, 'di ba? Yan si Percy, tsaka si Bamakino. Yan yung mga yan, 'di ba? Tapos si Percy Sindanya, pinagtawa na kaya namin yan sa live ni Cass Spencer. Matatawa ka sa mga ano nila eh. Alam mo, naawa ako sa kanya kasi ano yan siya, yung stroke victim siya, 'di ba? Na-stroke siya, nangiwi, ganyan. Pero sana guys, kung ganun na yung naranasan mo sa buhay, sana tumino ka na, no? Magtino ka na, huwag ka na dun sa kadiliman, huwag ka na dun sa kasamaan. Di ba magtino ka na dapat? Kasi putya, ano mo na yan, wake up call mo na yung pag na-stroke ka na. Wake up call mo na yan kasi ang bata pa, tas na-stroke ka na. Kasi ibig sabihin, yung nasa politika siya, hindi niya linya yan kasi na-stress siya. Kasi pag na-stress tayo, lahat ng system natin sa katawan, naano yan eh, naano ba siya, natitrigger para ma-stroke ka, para magkaroon ka ng disease na ganito, may sakit kang ganyan. Yan. So, yan linya tong politika. Kasi nga, natitrigger yung mga sakit-sakit niya sa katawan. Kita mo yan, oh. Sa sobrang stress niya, puta, magkakapera ka nga, pero may stress ka naman, ayan, stroke ka, baka next time, tigok na, di ba? O, nakakatakot yan. Ito naman si Risa, tsaka si Laila De Lima. Puta, matalino pa sila sa Supreme Court. Di ba? Matalino pa sila sa Supreme Court na hindi nila tanggap ang desisyon ng Supreme Court. Di ba? Talagang ano sila no, kahit na magmukha silang tanga, basta may masabi lang sila na against sila, na gusto nilang dikdikin si BP Sara para ma-impeach. Mga, mga gaga talaga no, mga gaga talaga itong mga to. Mas matalino pa si Tito Soto. Mas matalino pa siya sa decision ng Supreme Court. Ano yan? Gusto nila sila yung Supreme. 'Di ba? Ang Supreme Court ang susunod sa kanila. Sila yung pinaka-supreme. Hindi ba naman mga ogag tong mga to? Hindi marunong gumalang sa batas, hindi na lang nila sabihin na, okay, ginagalang natin ang Supreme Court, yan na yung decision nila, yan na yung nakikita nilang pagkakamali ng Congress, dapat sundin natin. 'Di ba? Ibig sabihin, yung Congress may mali talaga sa final nilang impeachment. Mga ogag talaga 'tong mga 'to. Diyos ko, hindi marunong rumespeto sa batas, hindi marunong rumespeto sa Supreme Court na nagdesisyon na. Hindi ko kasi mabigkas 'to eh. Unconstitutional ang impeachment ni BP Sara. Eto, naaano ko, 'di ba, na itong si Risa Ontiveros tsaka si Laila De Lima, ano 'tong mga 'to eh, ambisyosa 'tong mga 'to. May ambisyon kasi sila sa 2028 eh. Kaya ganyan sila. Kaya nila inaano ang mga Duterte, si BP Sara, is para hindi na makatakbo sa impeachment. Papaano? Hindi ba naman 'tong mga nag-iisip? Sabihin na natin matuloy ang impeachment. Hindi kaya nila naiisip na baka meron pang mas higit na ebidensya si BP Sara na mapapaya sila? Hindi ba nila iniisip yon? Hindi ba nila naiisip na baka doon din ibulgar ni BP Sara yung video ni Bangag na naghihit-hit-hit siya? Tsaka yung first lady. Hindi ba nila naisip yun na baka yung video ni Kati Binag binigay niya na kay BP tapos ipi-play yun sa impeachment trial. Tas question ni BP Sara, ako ini-impeach nyo dahil sa 125 million na budget na sinasabi niya ninakaw ko. Paano to? Play.
Di ba, ito-play nila yung PowerPoint. O, play natin to. Huwag nila sabihin na kung meron mang video, mali yung video. Eto, paano to? Si Marcos, si First Lady, naghut-hut ng ano, naghut-hut, naghit-hit ng ganito. Yan, mas malala pa yan sa 125 million na sinasabi nyo na ina-accuse sa akin. Ito, involved ang ano, di ba? Hindi ba nila naisip yan? Di ba? Kaya si BP Sara cool lang Cool lang sa impeachment. Nakita niyo ba si BP Sara na namumroblema? Ganyan. Hindi, di ba? Ang pinaglalaban ni BP Sara ngayon is ang tatay niya. Di ba? Ang tatay niya. Yung freedom ng tatay niya. At ang ginawa ni Marcos na pagkidnap sa tatay niya, yan ang pinaglalaban ni BP ngayon. Nakita niyo ba nung nagsisigaw siya about sa impeachment? Di ba? Hindi. Kasi alam niya, eto si BP Sara, tingin ko may ano to, may ebidensya na hawak to na masusupalpal to sa mga ano. Kaya okay lang sa kanya no? Okay lang sa kanya na matuloy yung impeachment kasi tingin ko may hawak to si BP Sara Hindi, tingin ko, kaya cool lang siya, 'di ba? Hindi nyo alam. Malay nyo kaya si Kati Binag hindi niya binibitawan or nilalabas yung USB or video. Siyempre, USB, ano yan, picture, video nandyan, di ba? Hindi nyo alam, baka yan ang gagamitin ni BP Sara. Isa sa mga ebidensya niya, di ba? Tapos mapapayama yun tong mga senators na uma-agree sa impeachment. Tapos yung pinaka-boss nila na si Bangag, mako-question ngayon. Eto, hindi ba to ka-impeach na yung pangulo natin is ganito, ganyan, chuchu. O, di ba? Yung mga hindi nag-iisip Dapat, ano na lang nila, suportahan na lang nila yung Supreme Court na nagdesisyon na baliwala na yung impeachment ni BP Sara. Kasi mali naman talaga yung pag-file ng Congress. To kasi si Remulla kasi, si Romualdez. Nagmadali kasi sila during election. Before election, minadali nila yung impeachment pag-file. Siguro itong mga buwakan ng inan to, hindi nagbabasa. Hindi nila binasa yung rules about the impeachment. Basta basta ginawaan lang nila. Pumirma sila. Pinasa, pirma, pasa, hindi nila binabasa. According to Senator Marcoleta, baka hindi nila binasa or sinabi nung kaibigan niya daw na congressman o hindi binasa mo ba? Sabi hindi daw, basta pumirma lang mga putang inanto tapos kinuha na lang yung perang binigay ni Romualdez, di ba? Ni Saldico. Yan, mga yan Tapos, batag doon, hindi nila binasa yung rules ng impeachment, basta file lang sila ng file, akala naman kasi nila, yung mga attorney ni BP Sara, tsaka yung nag-file ng i-stop yung impeachment, mga tanga. Diba? Sabi ko sa inyo guys, pag nasa tama ka, talagang kahit na ano pa yan, is lalabas talaga yung katotohanan Pag mali ka talaga. Diba? Di mo ipag-alaban yan sa Supreme Court. Kasi, yung mga judges naman na nasa Supreme Court, putay na mapupunta ba yan sa Supreme Court kung pipitsugin lang yung mga yan? Siyempre hindi. Maraming pinagdaanan yan bago naging Supreme Court judges yung mga yan, di ba? Mga inayupak tong mga to yung ano natin ngayon no? Panakit kasi to Natatakot kasi sila, etong mga to, natatakot kasi sila sa 2028 kasi. Natatakot yan sila. Di ba? Natatakot yan sila talaga na maupo si BP Sara bilang presidente. Bakit kamo? Siyempre, inang yan, mai-stop yung corruption nila. Malilinis talaga yan. Pipilitin talaga ni BP Sara linisin ang Senado, ang Congress. Lilinisin ang budget natin, lahat ng sangay ng lipunan natin. Lilinisin talaga yan. Lilinisin talaga ni BP Sara yan. Sabihin ko sa'yo. Hindi papayag si BP Sara. Alam mo, binasa ko yung ni BP Sara, no? Sa Wikipedia. Binasa ko, tangina yung Davao, ang daming achievement. Ang daming achievement, tas wala pang utang.
Mabibilib ka talaga pag binasa mo yung Wikipedia ni VP Sara, mabibilib ka. Kasi nung mayor siya, ang dami niyang achievement talaga. Meron pa sa ibang bansa, inawardan ang Davao na most safe, na more clean, walang utang. Grabe. Kaya bilib ako kay VP Sara sa leadership niya. Kasi talagang 'pag siya naging presidente ng Pilipinas, matitino talaga tsaka lilinis ang Pilipinas talaga. Magiging safe ang Pilipinas at hindi basta-basta ano 'yan, ano ba tawag dun? Hindi 'yan basta-basta mauuto ng ibang bansa, especially Amerika. Hindi 'yan basta-basta mauuto. Kasi matalino si VP Sara, eh. Hindi siya takot magsalita kung ano yung sa tingin niyang totoo. 'Yan, 'di ba? Kaya maraming ano diyan, lalo na si Risa, si De Lima, panalangin nila na wala lang sila sa politika dahil yung mga kalokohan nilang ganito, hindi yan pupuwede, hindi yan ubra kay VP Sara, 'di ba? So 'yan lang guys ang video natin ngayon na shinare ko yung mababaw kong opinyon. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. This is Chris TV PH. Thank you for watching. Bye!